Sa oras na tumuntong si Dennis sa loob ng palasyo, agad niyang naramdaman na balot ito ng matinding masamang enerhiya. Hindi mabilang na mga mapaghiganting espiritu ang nagtatago sa bawat sulok ng lugar. Kung hindi agad mapupuksa ang mga ito, maaga o huli ay lulubog sa dagat ng dugo ang buong palasyo. Sa mismong unang gabi nang mapansin ang kakaibang pangyayari, isang napakalakas na mapaghiganting espiritu ang tumarget kay Prince Lucas. Ipinahayag nito na papatayin nito ang buong angkan ng maharlikang pamilya. Bago pa si Prince Lucas, 3 prinsipe na ang sunod-sunod na namatay sa misteryosong paraan. Pare-pareho silang natagpuang nalunod sa lawa sa loob ng palasyo. Mabilis na kumalat sa buong palasyo ang balitang may mapaghiganting espiritong kumikitil ng buhay, kaya nabalot ng takot at pangamba ang lahat. Alam na alam ni Queen Eleanor na ang 3 prinsipe ay hindi namatay dahil sa aksidente. Lahat sila ay naging biktima ng masasamang espiritu. Ngunit matatag ang paniniwala ni King Adrian na walang multo o espiritu sa mundong ito. Kahit ipinaalala ni Queen Eleanor ang misteryosong pangyayaring naganap 30 taon na ang nakalipas, nang sunod-sunod ding mamatay ang mga prinsipe, nanatili siyang hindi naniniwala. Para kay King Adrian, namatay si Crown Prince William at ang isa pang prinsipe dahil sa sakit, habang ang ikatlong prinsipe ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa matapos magdusa ng matagal sa depresyon. Upang maprotektahan si Prince Lucas, agad na ipinatawag ni Queen Eleanor ang pinakasikat na alagad ng espiritu sa kanilang lugar upang magsagawa ng ritual ng pagpapaalis ng masasamang espiritu sa palasyo. Ngunit sa mismong gabi ng ritual, walang takot na sinalakay ng mapaghiganting espiritu ang silid ni King Adrian. Habang pilit itong itinataboy ni King Adrian, biglang nawalan ng kontrol si Prince Lucas. Marahas itong nagpumiglas, umungal na parang mabangis na hayop, at bigla na lamang nagsalita sa malamig at mababang tinig habang nakatitig kay King Adrian na parabang isa na itong ibang tao. Nang personal na masaksihan ni King Adrian na sinaniban ng masamang espiritu ang kanyang bunsong anak, saka lamang siya tunay na natakot. Kinagabihan ding iyon, dali-dali siyang nagtungo sa templong dating tumulong sa palasyo, 30 taon na ang nakalipas, upang humingi ng tulong sa matandang punong mongheng nagsagawa noon ng pagpuksa sa masasamang espiritu. Ngunit matanda na ang punong monghe at wala na itong lakas upang umalis ng templo. Sa halip, ipinakilala nito kay King Adrian ang isang kabataang nagngangalang Dennis. Ayon sa punong monghe, ang ina ni Dennis ay dating isang shaman na naglilingkod sa mga Diyos. Ngunit matapos niyang hindi sinasadyang magalit ang mga Diyos, sunod-sunod na trahedya ang dumating sa kanilang buhay. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, sabay na tumalon sa ilog ang mag-ina upang magpakamatay. Namatay agad ang kanyang ina, ngunit himalang nakaligtas si Dennis. Bagamat lumubog siya sa ilalim ng tubig ng mahigit 1 minuto at halos imposibleng mabuhay, muli siyang nagising sa hindi maipaliwanag na paraan. Mula noon, nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga multo at masasamang espiritu. Pagkakita pa lamang niya kay King Adrian, direkta niyang sinabi na tiyak na nakagawa ito ng bagay na labag sa kanyang konsensya. Itinuro rin niya ang marka ng kagat sa kanang kamay ni King Adrian. Sa pamamagitan lamang ng masamang enerhiyang nakapalibot sa sugat, nalaman niyang ang nilalang na nakakapit kay King Adrian ay hindi ordinaryong espiritu kundi isang mapaghiganting espiritong nagtataglay ng napakalalim na galit. Nang mapagtanto ni Dennis na napakadelikado ng sitwasyon, agad niyang tinanggihan ang kahilingan at tumalikod upang umalis. Ngunit hindi pumayag si King Adrian na makaalis siya. Agad niyang ipinahuli si Dennis at ipinabalik sa palasyo. Ipinahayag pa niyang kung hindi nito maililigtas si Prince Lucas, ipapapugot niya ang ulo nito bilang kaparusahan. Wala nang ibang pagpipilian si Dennis kundi ang pansamantalang tanggapin ang utos. Pagtingin pa lamang niya sa lawa, agad niyang sinabi na umalis na roon ang mapaghiganting espiritu at lumipat na ito sa ibang lugar. Sinabi niyang ikutin niya ang buong palasyo upang mag-imbestiga, ngunit ang totoo ay naghahanap lamang siya ng pagkakataong makatakas. Sinadya pa niyang sabihing masyadong maraming tao ang maaaring magpalakas ng positibong enerhiya na posibleng makapagpaalarma sa masasamang espiritu, kaya pinaalis niya ang lahat ng mga bantay. Ngunit agad na nabasa ni King Adrian ang kanyang tunay na balak at hindi na siya binigyan ng pagkakataong tumanggi. Direkta siyang hinirang ni King Adrian bilang opisyal na tagapayo ng Feng Shui ng palasyo at nagtalaga pa ng isang katuwang na palaging sasama sa kanya. Ang katuwang na yon ay si Grace. Bagamat isa siyang court lady, kakaunti lamang ang nakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Sa paningin ng lahat, isa lamang siyang ordinaryong court lady. Lihim na inutusan ni King Adrian si Grace na bantayan si Dennis sa bawat kilos nito. Lahat ng kanyang ginagawa ay kailangang iulat kay King Adrian. Kung makalalabas man ng buhay si Dennis sa palasyo, ay nakasalalay sa mga ulat na isusumite ni Grace. Sa una pa lamang nilang pagkikita, narinig na ni Grace si Dennis na nagsasabing nababalot ng napakalakas na negatibong enerhiya ang buong palasyo at makikita ang masasamang palatandaan sa lahat ng dako. Una sanang pupuntahan ni Dennis si Prince Lucas, na kasalukuyang sinusundan ng mapaghiganting espiritu, ngunit pagdating pa lamang niya sa pintuan ay hinarang na siya ng isang court lady ni Queen Eleanor. Matapos malaman ni Queen Eleanor ang pagkakakilanlan ni Dennis at marinig na pinatuloy ito sa liblib na silangang bahagi ng palasyo, bahagya lamang siyang ngumiti na tila may itinatagong kahulugan. Matapos niyang libutin ang buong palasyo, sinabi ni Dennis kay Grace na hindi lamang mga espiritu ang naroon kundi marami ring masasamang nilalang. Ipinaliwanag niyang iba ang mga nilalang na ito sa karaniwang espiritu ng mga namatay. Hindi sila mga kaluluwa ng tao, kundi mga nilalang na isinilang mula sa naipong negatibong enerhiya ng kalangitan at lupa o mula sa patuloy na naipong masasamang hangarin sa puso ng tao. Bagamat puno sila ng masamang enerhiya, hindi sila kusang napupuot sa mga buhay. Dahil dito, sinabi ni Dennis na ang nilalang na nangangaso sa maharlikang angkan ay tiyak na hindi isa sa mga nilalang na iyon, kundi isang mapaghiganting espiritu.
Karamihan sa mga ordinaryong kaluluwa ay hindi lamang makatawid sa kabilang buhay dahil mayroon pa silang mga bagay na hindi kayang bitawan. Bihira rin nilang saktan ang mga buhay. Ngunit ganap na naiba ang mga mapaghiganting espiritu. Namatay sila ng puno ng matinding hinanakit at galit, kaya iisa lamang ang kanilang layunin, ang maghiganti sa mga taong naging dahilan ng kanilang hindi makatarungang pagkamatay. Habang mas malalim ang kanilang galit, lalo ring nagiging nakakatakot ang kanilang kapangyarihan. Ngunit dahil dito, habang buhay silang nakagapos sa mundo ng mga buhay at hindi makatawid sa daigdig ng mga patay. Kapag lubusan lamang nawala ang galit at hinanakit sa kanilang puso, sa katunay na makakatawid ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, hindi kailanman madaling pasukuin ang isang mapaghiganting espiritu. Pagkatapos magpaliwanag, agad na inutusan ni Dennis si Grace na kumuha ng ilang sanga ng punong melokoton na nakaharap sa silangan. Pagsapit ng gabi, muling inatak si Prince Lucas. Walang tigil na nagsagawa ng ritual sa loob ng silid si Shaman Elias, na ipinatawag ni Queen Eleanor. Patuloy na umalinggaw ang tunog ng mga kampanang ginagamit sa pagpapaalis ng masasamang espiritu, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang lalong lumalakas na masamang enerhiya. Nang mabalitaan yon, agad na nagtungo si Dennis sa tabi ng lawa habang may dalang isang rolyo ng lubid at isang sanga ng punong melokoton. Mahigpit niyang itinali ang isang dulo ng lubid sa puno. Pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang palad at ipinahid ang sariwang dugo sa buong sanga. Kapag nababad lamang sa dugo ng isang buhay na tao, maaari niyang madala ang sanga ng melokoton sa daigdig ng mga espiritu at gawin itong isang sandatang may kakayahang pumatay ng masasamang nilalang. Bago lumusong sa tubig, seryosong binalaan ni Dennis si Grace na anuman ang mangyari, hindi siya nito dapat hilahin pa itaas ng masyadong maaga. Kapag ginawa iyon ni Grace, hindi siya makararating sa daigdig ng mga espiritu. Dahil napakalakas ng enerhiya ng isang buhay na tao sa katawan ni Grace, kumuha si Dennis ng isa sa kanyang mga personal na gamit upang magsilbing gabay. Habang unti-unting lumulubog ang kanyang katawan sa ilalim ng lawa, agad niyang naramdaman ang matinding hirap sa paghinga. Patuloy siyang nahulog sa tila walang hanggang kailaliman. Nang muli siyang lumutang, nakapasok na si Dennis sa daigdig ng mga espiritu. Ang daigdig ng mga espiritu ay tila isa pang mundong nakapatong sa mundo ng mga tao. Sa mundo ng mga buhay, maringal, tahimik at maliwanag ang palasyo. Ngunit sa daigdig ng mga espiritu, nilamon ito ng hindi mabilang na mga baging at tuyong sanga. Madilim at puno ng kamatayan ng paligid, na para bang isa itong matagal ng pinabayaang lungsod. Samantala, sa mundo ng mga buhay, malapit nang mamatay si Prince Lucas. Binalikan din ng masamang enerhiya si Shaman Elias, kaya patuloy na dumaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at halos hindi na niya kayang magpatuloy. Sa pinakamapanganib na sandali, hawak ni Dennis ang espadang yari sa kahoy ng melokoton na naging isang makapangyarihang sandata. Sakto siyang lumitaw sa labas ng lugar sa daigdig ng mga espiritu. Sinunod ni Grace ang lahat ng bili ni Dennis. Hiniwa niya ang kanyang palad at ipinahid ang dugo sa kanyang noo. Mabilis na bumuo ang kanyang dugo ng isang hindi nakikitang harang na nagsara sa lahat ng posibleng daanan. Dahil dito, hindi na makatakas ang mapaghiganting espiritu. Maya-maya, unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng mapaghiganting espiritu. Dahan-dahang lumitaw ang ulo nito. Nang malapit nang makita ni Dennis ang tunay nitong mukha, biglang nagsulputan ng walang tigil ang napakaraming baging mula sa lahat ng direksyon. Napilitan siyang mabilis na magtago sa isang kalapit na silid. Pagpasok niya, nagsalita si Dennis sa tila walang lamang silid. Sinabi niyang handa niyang ialay ang kalahati ng natitira niyang buhay kapalit ng tulong. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumitaw sa kisam ang isang kakaibang halimaw na may dalawang ulo. Sa isang iglap, dahan-dahang nagsanib ang dalawang ulo at naging isang napakalaking mukha na malamig na nakatitig kay Dennis. Pagkatapos ay bigla rin itong naglaho ng walang anumang bakas. Ngunit bago pa man makabawi si Dennis, biglang lumitaw ang mapaghiganting espiritu at mabilis na sumugod sa kanya. Doon lamang napagtanto ni Dennis na higit na malakas ang espiritong iyon kaysa sa kanyang inaasahan. Mas makapangyarihan ito kaysa sa lahat ng mapaghiganting espiritong nakaharap niya noon. Nang balak niyang ipagpatuloy ang paghabol, biglang hinarangan siya ng misteryosong halimaw na lumitaw kanina. Dahil dito, hindi na siya makausad kahit isang hakbang. Nang malapit nang mawalan ng buhay si Dennis sa daigdig ng mga espiritu, napapanahon siyang hinila ni Grace mula sa tubig. Dahil dito, maswerte niyang nailigtas ang kanyang buhay. Matapos ang labanan, lubusang naunawaan ni Dennis na hindi ordinaryong mapaghiganting espiritu ang kanilang kinakaharap. Tiyak na may nakatagong napakalaking lihim sa tunay nitong pagkakakilanlan. Gayunpaman, malubha rin itong nasugatan ni Dennis. Labis na humina ang kapangyarihan nito, kaya tiyak na hindi muna ito magpapakita sa loob ng maikling panahon. Tapat na inamin ni Dennis na napansin niyang may dugong maharlika si Grace. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito inutusang ipahid ang sariling dugo sa noo. Bagamat hindi nasiyahan si Grace sa paraan ni Dennis, napansin niyang wala naman itong masamang intensyon. Dahil dito, iminungkahi niyang pansamantala nilang ilihim ang lahat kay King Adrian at palihim na magtulungan sa pag-imbestiga. Pinaslang ang ina ni Grace noong bata pa siya. Dahil dito, matagal na niyang kinikimkim ang kagustuhang patayin ang lahat ng tao sa loob ng palasyo. Inamin din niyang mula pagkabata ay mayroon na siyang kakayahang makarinig ng mga tinig ng mga espiritu. Binalaan niya si Dennis na hindi pa hihintulutan ni King Adrian na makaalis ng buhay sa palasyo ang sinumang makaalam sa lihim nito. Noon ay may isang malapit na bantay si King Adrian. Ngunit dahil natuklasan nito ang pag-iral ng mga espiritu, pinatay rin ito ng hari. Dahil dito, nag-alok ng kasunduan si Grace. Kapag tinulungan siya ni Dennis na malaman ang buong katotohanan, gagawin niya ang lahat upang mapanatili itong buhay at ligtas na mailabas sa palasyo.
Naalala ni Grace na sa bodega niya unang narinig ang mga tinig ng mga espiritu. Kaya naniniwala siyang makakahanap sila roon ng karagdagang pahiwatig tungkol sa mapaghiganting espiritu. Ngunit katatapos pa lamang niyang magsalita nang agad na makaramdam si Dennis ng kakaiba. Matapos suriin ang paligid, natuklasan niyang may nagtatagong maitim na nilalang sa lugar. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dennis at mabilis niyang hinila si Grace palabas. Ang maitim na nilalang ay isang kakaibang uri ng espiritu na kumakapit sa katawan ng isang tao at patuloy na sumisipsip sa enerhiya ng buhay nito. Kapag kumapit ito sa isang ordinaryong tao, unti-unti nitong ilulubog ang biktima sa walang katapusang takot hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ngunit saan man magtago si Dennis, patuloy silang hinahabol ng maitim na nilalang. Kabaligtaran ng pag-aalala ni Dennis, nakatuon pa rin si Grace sa kanilang investigasyon at nanatiling positibo tungkol sa sitwasyon. Ngunit mabilis na pinawi ni Dennis ang kanyang pagiging kampante. Ipinaunawa niya kay Grace na kapag muling lumitaw ang mapaghiganting espiritu, tiyak na mamamatay si Prince Lucas. Ang katahimikan sa kasalukuyan ay isa lamang maikling pahinga bago dumating ang isang napakalakas na unos. Hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Prince Lucas. Patuloy na nagsumite ng mga petisyon ang mga opisyal na kakampi ni Queen Eleanor. Hinihiling nilang patalsikin sa trono si King Adrian at magtalaga ng bagong tagapagmana. Sa kanilang lahat, ang pinakanananabik na mangyari iyon ay ang apo ni Queen Eleanor. Agad siyang nagtungo kay Queen Eleanor. Bagamat mainat ang kanyang mga salita, malinaw na sang-ayon siya sa kahilingan ng mga opisyal. Sa oras din iyon, dumating sina Dennis at Grace upang humiling ng pakikipagkita kay Queen Eleanor. Habang naghihintay, biglang narinig ni Grace ang pagsirit ng isang ahas. Sinundan niya ang tunog at gulat na natuklasan ang isang napakalaking sawa na nakapulupot sa isang madilim na sulok. Nakita rin yun ni Dennis, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi nagtagal, lumabas si Marie at ipinaalam sa kanila na hindi maaaring makipagkita si Queen Eleanor sa kanilang dalawa. Nang marinig iyon, nag-iwan lamang si Dennis ng isang makahulugang pahayag bago tumalikod at umalis. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nakita ni Grace ang tunay na ina ni King Adrian. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis siyang nagtago sa isang tabi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Dennis na ang kasalukuyang King Adrian ay anak ng isang court lady na nagmula sa mababang katayuan. 30 taon na ang nakalipas, misteryosong namatay ang lahat ng iba pang prinsipe. Siya lamang ang maswerteng nakaligtas, kaya siya ang itinalagang maging hari. Sa madaling salita, dahil hindi lubos na dalisay ang kanyang dugong maharlika at may dugo siya ng isang court lady, hindi sinasadyang nakaligtas siya sa trahedyang naganap noon. Ngunit dahil din sa kanyang pinagmulan, palagi nang pinagdududahan ang pagiging lehitimo niya bilang hari mula nang maupo siya sa trono. Ang pinakamariing tumututol sa kanyang karapatan sa trono ay si Queen Eleanor. Kinagabihan, palihim na ipinatawag ng apo si Shaman Elias. Nang malaman niyang buhay pa rin si Prince Lucas, labis siyang nadismaya. Mabilis na nagpaliwanag si Shaman Elias na hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang tungkulin. Sa buong panahong iyon, patuloy niyang sinusubukang magpatawag ng masamang espiritu upang patayin si Prince Lucas. Ngunit nasira ang buong plano dahil sa biglaang pagdating ni Dennis, kaya nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Bilang isang hari, matagal nang natutuhan ni King Adrian na basahin ang tunay na intensyon ng mga tao. Nang magtungo ang apong si Prince Albert kay Queen Eleanor, agad niyang naunawaan na nagpaplano ang dalawa na baguhin ang linya ng dugong maharlika at magtalaga ng bagong tagapagmana. Ngunit hindi kailanman papayag si King Adrian na mapunta sa kamay ng iba ang kanyang kapangyarihan. Bukod dito, walang ibang higit na nakaalam sa ginawa ni Queen Eleanor 30 taon na ang nakalipas kundi siya mismo. Upang mapanatili ang kanyang trono, nakaisip si King Adrian ng isang napakalupit na plano. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hukayin ang mga buto ng mga court lady na sinunog ng buhay ni Queen Eleanor 30 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay ipinabasag niya ang mga sisidlang pinaglagyan ng kanilang mga buto na ginamit upang ikulong ang kanilang matinding galit at hinanakit. Kinabukasan, narinig ni Grace mula sa isang batang babae na may naganap na kababalaghan noong nakaraang gabi. Agad silang nagtungo ni Dennis sa bodega. Pagdating sa harap ng pintuan, yumuko si Grace at maingat na nakinig. Gaya ng kanyang inaasahan, mula sa loob ay narinig niya ang malulungkot at nakakatakot na sigaw ng mga kaluluwang namatay nang hindi makatarungan. Upang malaman ang buong katotohanan, nagpasya si Grace na pumasok ng mag-isa, habang nanatili naman si Dennis sa labas upang magbantay. Nang maupo si Grace nang magkakrus ang mga binti, agad na umalinggaw sa lahat ng direksyon ang nakakatakot na mga bulong. Mula sa salaysay ng isang babaeng espiritu, nalaman niyang may isang nakababahalang tsismis na kumalat noon sa loob ng palasyo. Pinatay ng ahas na nagpalit ng balat ang anak ng dragon. Ang dragon ay tumutukoy sa namayapang hari, samantalang ang ahas ay tumutukoy sa dating reyna na isinilang sa taon ng ahas, ang kasalukuyang si Queen Eleanor. Sa madaling salita, direktang ipinahihiwatig ng tsismis na may malaking kaugnayan si Queen Eleanor sa pagkamatay ng dating hari. Upang patahimikin ang lahat ng nakaalam sa katotohanan, sinunog ng buhay ni Queen Eleanor ang lahat ng court lady na nakaalam sa pangyayari. Pagkatapos ay tinipon niya ang kanilang mga buto, isinilid ang mga iyon sa mga sisidlang luwad, at ibinaon ng malalim sa ilalim ng lupa upang pigilan ang kanilang matinding hinanakit at hindi mailantad ang lihim na maaaring maglagay sa maharlikang pamilya sa panganib. Nalaman na rin ni Queen Eleanor ang kababalaghang naganap sa palasyo noong nakaraang gabi. Gayunpaman, hindi niya maunawaan kung paano iyon nangyari. Ilang tao lamang ang nakaalam sa lihim ng mga sisidlang ginamit upang ikulong ang mga buto. Kaya hindi niya malaman kung sino ang naglantad sa kinaroroonan ng mga iyon. Bagamat alam ni Grace na hindi ang mga court lady ang nagpakalat ng tsismis, natitiyak niyang may napakalalim na kaugnayan si Queen Eleanor sa mga naghihiganting kaluluwang iyon.
Higit sa lahat, naniniwala siyang haharap si Queen Eleanor sa isang napakalaking kapahamakan sa mismong gabing iyon. Tiyak na babalik upang maghiganti ang mga court lady na malagim na namatay dahil sa kanya. Nang marinig iyon, agad na nakaisip ng paraan si Dennis. Nagpasya siyang durugin ang mga buto ng mga court lady hanggang sa maging pulbos. Sa pamamagitan lamang nito maaaring magising ang kanilang mga alaala noong nabubuhay pa sila. Kapag naalala nila kung sino sila, maaari nilang bitawan ang kanilang galit at tuluyang makatawid sa kabilang buhay. Sa sandaling iyon, nagsimula ng kumilos ang mga mapaghiganting kaluluwa. Sa bulwagang pinagdarausan ng pagdarasal ni Queen Eleanor, sabay-sabay na namatay ang lahat ng kandila. Pagkatapos ay dahan-dahang kumapit sa bawat bintana ang mapuputlang kamay ng mga espiritu. Sa isang iglap, naging tila impyerno sa mundo ang buong silid dasalan. Agad na naghiwalay sina Dennis at Grace upang isagawa ang kanilang mga tungkulin. Pumasok si Dennis sa daigdig ng mga espiritu upang harapin ang mga mapaghiganting kaluluwa. Samantala, bitbit ni Grace ang mga sisidlan ng buto habang mabilis na tumatakbo patungo sa silid dasalan ni Queen Eleanor. Habang patuloy na hinahataw ni Dennis ng kanyang espada ang mga espiritu, walang tigil din niyang pinatunog ang kampanang ginagamit sa pagpapaalis ng masasamang nilalang. Nang marinig ni Grace ang tunog ng kampana, agad niyang ibinuhos ang pulbos ng mga buto sa isang sisidlan ng tubig. Hinalo niya itong mabuti bago buong lakas na isinaboy ang tubig na may pulbos ng buto sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod na sumugod kay Dennis ang mga mapaghiganting kaluluwa ng mga court lady. Dahil sa maayos na pagtutulungan nilang dalawa, pansamantalang kumalma ang mga kaluluwa. Ngunit makalipas lamang ang isang segundo, sabay-sabay silang nagpakawala ng malulungkot at nakakikilabot na sigaw. Tila nabaliw ang lahat ng mapaghiganting kaluluwa. Sabay-sabay silang sumugod kay Dennis at tuluyan siyang nilamon ng napakaraming espiritu. Samantala, sa loob ng silid dasalan, paulit-ulit na sinasabi ni Queen Eleanor na wala siyang kasalanan habang baka sa kanyang mukha ang matinding takot. Dahan-dahang lumapit si Grace at humarap sa kanya. Nanginginig na nagsalita si Queen Eleanor na tila handa na niyang ibunyag ang lihim na itinago niya sa loob ng 30 taon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang nag-iisang court lady na nakaligtas noon. Mabilis itong sumugod at mahigpit na sinakal si Queen Eleanor habang galit na nagtatanong kung bakit nakatayo lamang ito at nanonood at kung bakit hindi nito sila iniligtas. Nang makita ni Dennis ang mapanganib na sitwasyon, agad niyang itinaas ang kanyang espada at hinataw ang espiritu. Ngunit nang makabalik siya sa mundo ng mga buhay, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Ganap na nagbago ang mukha ni Dennis at naging katulad ng isang mapaghiganting espiritu. Namula ang kanyang mga mata at nabalot siya ng nakamamatay na enerhiya. Bigla niyang iniunat ang dalawang kamay at mahigpit na sinakal si Grace. Bagamat bihasa si Dennis sa panghuhuli at pagpuksa ng masasamang espiritu, nababawasan ang enerhiya ng buhay sa kanyang katawan sa tuwing pumapasok siya sa daigdig ng mga espiritu. Upang mapuksa ang 13 mapaghiganting kaluluwa, halos naubos niya ang lahat ng kanyang enerhiya. Kapag tuluyang naubos ang enerhiya ng buhay sa kanyang katawan, ganap siyang nawawalan ng malay at hindi na niya naalala ang kanyang mga ginawa. Iyon din ang dahilan kung bakit dati siyang nag-anyong mapaghiganting espiritu at sinakal si Grace nang hindi niya namamalayan. Dahil dito, sabik na sabik si Dennis na makaalis sa palasyo upang hindi na maulit ang kaparehong trahedya. Matapos ipaliwanag iyon, hindi na nagsalita pa si Dennis tungkol sa kanyang kalagayan. Sa halip, tinanong niya si Grace kung bakit determinado itong patayin ang mga tao sa loob ng palasyo. Dahan-dahang isinalaysay ni Grace ang kanyang masakit na nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, nakakita si Queen Eleanor ng isang bagay na ginagamit sa pangkukulam sa loob ng imbakan ng asin. Puno iyon ng mga buto ng tao. Agad niyang pinaratangan ang ina ni Grace. Sinabi niyang dahil sa pagsiselos nito sa bagong paboritong konsorte ng hari, palihim itong gumawa ng sumpa laban dito. Bagamat pilit na ipinagtanggol ng kanyang ina ang sarili, sinadya pa rin siyang paratangan ni Queen Eleanor at ipinatapon silang mag-ina mula sa palasyo. Bata pa noon si Grace. Lumuhod siya at nakiusap kay King Adrian na bigyan sila ng katarungan. Ngunit pinili ni King Adrian na pagtakpan ang pangyayari at hinayaan lamang na palayasin silang mag-ina mula sa palasyo. Hindi nagtagal, nilason hanggang sa mamatay ang ina ni Grace dahil nalaman nito ang isang lihim na may kaugnayan sa mapaghiganting espiritu. Matagal nang naniniwala si Grace na ang taong pumatay sa kanyang ina ay ang taong pilit na nagpoprotekta sa lihim na iyon. Ngunit hindi niya kayang ilantad ng mag-isa ang buong katotohanan. Dahil dito, napilitan siyang humingi ng tulong kay Dennis. Si Marie ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan ni Queen Eleanor. Upang makuha ang katotohanan mula sa kanya, nagpasya si Dennis na magkunwaring may multong nananakot sa kanyang silid. Sinadya niyang gumawa ng maraming bakas ng paa sa loob ng silid upang magmukhang binisita ito ng isang espiritu. Nang bumalik si Marie, nakita niya si Dennis na nakatalikod at nakaharap sa sulok ng silid. Samantala, nakatago si Grace sa kadiliman at handang magpanggap bilang isang babaeng espiritu. Sa sandaling iyon, gumamit si Dennis ng mahika. Agad na nabalot ang buong katawan niya ng makapal na enerhiya ng mga espiritu. Sa harap ni Marie, lumitaw ang anyo ng isang babaeng espiritong nakabitin sa hangin. Habang tinatakot siya nina Dennis at Grace, patuloy din nila siyang pinilit na magsabi ng katotohanan. Sa huli, ibinunyag ni Marie ang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Ang mapaghiganting espiritu noon ay si Lady Sophia, isang mababang uring court lady na inatasang mag-igib at magdala ng tubig. Dahil sa kanyang magandang mukha, napansin siya ng dating hari at ginawa nitong paboritong babae. Hindi nagtagal, nagdalang tao rin siya. Ngunit walang nakaalam na palihim pala siyang nakikipagrelasyon sa isang unit. Nang matuklasan iyon ni Queen Eleanor, agad niyang ipinahuli at ipinahirapan ang lalaki.
Noong una, mariin itong itinanggi ang paratang. Ngunit nang iharap sa kanya ang mga ebidensyang hindi niya kayang pabulaanan, napilitan din siyang aminin ang lihim na relasyon nila ni Lady Sofia. Ang sanggol na dinadala ni Lady Sofia ay hindi tunay na anak ng dating hari. Anak ito ng eunuch. Sa huli, nakunan si Lady Sofia. Namatay siyang puno ng matinding galit at hinanakit laban sa maharlikang pamilya. Palihim na inilabas sa palasyo ang kanyang bangkay. Hindi siya binigyan ng puntod o anumang pagkakakilanlan. Sinunog din ang lahat ng kanyang personal na gamit na para bang walang taong nagngangalang Lady Sofia na nabuhay sa mundong ito. Gayunpaman, hindi lubusang naniwala si Grace sa kwento ni Marie. Naniniwala siyang may mas nakakatakot pang lihim sa likod ng pangyayari. Posibleng may kaugnayan yon sa isang eskandalong nais ilibing ng maharlikang pamilya magpakailanman. Upang malaman ang buong katotohanan, kailangan nilang mahanap ang mapaghiganting espiritu. Ayon kay Marie, misteryosong namamatay ang sinumang pumapasok sa lumang bahay ng eunuch. Patunay lamang iyon na hindi pa nakakatawid sa daigdig ng mga patay ang kaluluwa ng lalaki at nananatili pa rin ito sa bahay. Kapag ayaw pa rin itong umalis, tiyak na may isang bagay sa loob ng bahay na hindi nito kayang bitawan. Dahil dating magkasintahan si Lady Sofia at ang eunuch, posibleng nakatago pa rin sa bahay ang isa sa mga personal na gamit ni Lady Sofia. Kaya ni Dennis na pansamantalang ihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan upang makapasok sa daigdig ng mga espiritu. Ngunit lubhang mapanganib ang paraang iyon. Kapag napakalayo ng narating ng kanyang kaluluwa mula sa katawan, mahihirapan siyang makabalik. Maaari rin siyang maligaw at tuluyang maging isang masamang espiritu. Agad na iminungkahi ni Grace na sasamahan niya si Dennis sa daigdig ng mga espiritu sa susunod. Ngunit mariing tumanggi si Dennis. Sa kanyang isipan, iisa na lamang ang natitirang paraan upang tuluyang malutas ang lahat. Matapos maghiwalay sina Dennis at Grace, mag-isang bumalik si Dennis sa misteryosong balon sa loob ng palasyo. Ngunit nang makalapit siya sa bungangan nito, biglang lumitaw ang isang espiritu at direkta siyang hinila pababa sa ilalim ng balon. Kinabukasan, isa na namang court lady ang natagpuang malagim na namatay sa ilalim ng balon. Nang mabalitaan yon, agad na tumakbo si Grace patungo sa tirahan ni Dennis. Ngunit pagdating niya roon, nakita niyang walang malay si Dennis at balot ng dugo ang buong katawan nito. Ang tanging hinala ni Dennis ay muli siyang nakipaglaban sa mapaghiganting espiritu sa loob ng palasyo noong nakaraang gabi. Nauna na niyang sinabi na sa bawat pagpasok niya sa daigdig ng mga espiritu ay nababawasan ang enerhiya ng buhay sa kanyang katawan. Kapag tuluyan itong naubos, ganap siyang mawawalan ng malay at hindi na niya maaalala ang kanyang mga ginawa. Nangangahulugan iyon na posibleng namatay ang court lady habang wala siyang kontrol sa kanyang sarili. Kinagabihan din iyon, agad na humarap si Dennis kay King Adrian upang humiling ng pahintulot na pansamantalang umalis sa palasyo. Ngunit kinabukasan ang ika-70 kaarawan ni Queen Eleanor. Hindi lamang tinanggihan ni King Adrian ang kanyang kahilingan, kundi inutusan pa siyang manatili sa loob ng palasyo. Bukod sa pagtanggi sa kanyang kahilingan, iniutos din ni King Adrian na kailangan niyang mapuksa ang mapaghiganting espiritu at mapagaling si Prince Lucas bago sumapit ang tanghali kinabukasan. Dahil hindi maaaring suway ng utos ng hari, wala nang ibang nagawa si Dennis kundi agad na maghanda. Kumuha siya ng isang bakal na palangganang may nakaukit na mga simbolo sa ilalim. Pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang palad at pinatak ang dugo sa isang sisidlan ng tubig. Kumuha siya ng isang palanggan ng tubig na may halong dugo at ibinigay iyon sa isang batang court lady upang ilagay sa harap ng lumang bahay ng eunuch. Paulit-ulit niyang binalaan ang batang court lady na anuman ang mangyari ay huwag nitong hayaang matapon kahit isang patak ng tubig. Gagamitin ni Dennis ang sarili niyang dugo bilang gabay upang makapasok ang kanyang kaluluwa sa daigdig ng mga espiritu at hanapin ang eunuch. Matapos maihanda ang lahat, mahigpit niyang itinali ang kanyang dalawang kamay at inilubog ang buong katawan sa sisidlan ng tubig. Sa sandaling iyon, biglang tinamaan ng kidlat ang isang kalapit na punong melokoton. Nauna nang sinabi ni Dennis kay Grace na mas malakas ng maraming beses sa ordinaryong kahoy ng melokoton ang kahoy na tinamaan ng kidlat pagdating sa pagpuksa ng masasamang espiritu. Nang maalala iyon, agad na kumuha si Grace ng isang piraso ng punong melokoton na tinamaan ng kidlat at mabilis na nagtungo sa lumang bahay ng eunuch. Samantala, nakapasok na sa daigdig ng mga espiritu ang kaluluwa ni Dennis at mabilis niyang natagpuan ang eunuch. Ngunit ang unang sinabi ng eunuch ay isang babala na huwag silang maglalabas ng anumang bagay mula sa lugar na iyon. Pagkatapos magsalita, agad nitong sinalakay si Dennis. Patuloy na napaurong si Dennis. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang maputol sa dalawa ang hawak niyang espadang gawa sa kahoy ng melokoton. Ngunit nang palitan niya iyon ng espadang ginawa mula sa kahoy ng melokoton na tinamaan ng kidlat, biglang lumakas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Nagsimula niyang madaig ang eunuch at unti-unti itong itinulak sa kawalan ng matatakasan. Sa huli, tumama ang kanyang espada sa maskarang suot nito. Nabasag ang maskara at lumitaw ang tunay na mukhang itinago nito sa loob ng maraming taon. Nang malapit nang maglaho ang kanyang kaluluwa, ibinunyag ng eunuch ang katotohanang matagal nang nakabaon. Siya mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ni Lady Sofia. Nangako noon si Queen Eleanor na kapag pinagbintangan niya si Lady Sofia, ililigtas nito ang buong pamilya niya. Dahil nais niyang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, wala siyang nagawa kundi ipagkanulo ang babaeng minahal niya. Matapos niyang sabihin ang lahat, tuluyan nang naglaho ang kaluluwa ng eunuch. Sa kabilang panig, nang malaman ni Grace ang katotohanan, agad siyang nagtungo sa ilalim ng isang malaking puno at hinukay ang mga natitirang personal na gamit ni Lady Sofia. Pagkatapos ay binasag niya ang sisidlan ng tubig sa pag-asang magising si Dennis, ngunit hindi pa rin ito tumugon.
Nang maalala ang mga bilin ni Dennis noong nakaraang gabi, nagpasya si Grace na siya mismo ang pumasok sa daigdig ng mga espiritu upang iligtas ito. Ipinahid niya ang sariling dugo sa kanyang noo at walang pag-aalinlangang lumusong sa ilalim ng tubig. Sa daigdig ng mga espiritu, muling bumalik si Dennis sa misteryosong balon. Doon ay nakita niya ang kanyang inang matagal nang namatay. Patuloy itong nakangiti at mahinahong tinatawag siyang lumapit. Sa sandaling iyon, lumitaw si Grace at desperadong sinubukang pigilan siya. Alam na alam niyang hindi iyon ang tunay na ina ni Dennis, kundi isang ilusyon lamang na ginawa ng mapaghiganting espiritu. Ngunit tila tuluyan nang nawala sa katinuan si Dennis at patuloy pa rin siyang lumakad papunta sa babaeng nasa kanyang harapan. Susundan sana siya ni Grace, ngunit biglang nagsulputan mula sa lupa ang hindi mabilang na masasamang espiritu. Mahigpit nilang hinawakan ang kanyang dalawang paa, kaya hindi siya makagalaw. Nang makalapit si Dennis sa kanyang ina, biglang nagbago ang maamong babae at naging isang mabangis na halimaw. Kasabay ng nakakikilabot nitong sigaw, mabilis na binalot ng makapal na itim na enerhiya ang buong katawan ni Dennis. Nang malapit nang hindi makayanan ni Grace ang mga umaatake sa kanya, biglang lumitaw ang maitim na nilalang. Ibinuka nito ang bibig at nilamon ang lahat ng masasamang espiritu, pati na rin ang kakaibang mga tunog sa paligid. Ngunit makalipas lamang ang isang sandali, tuluyan ding nawalan ng kontrol ang maitim na nilalang. Naging isa itong napakalaking halimaw at diretsong sumugod pababa sa ilalim ng balon. Sa daigdig ng mga espiritu, hawak ni Dennis ang isang mahabang espada habang nababalot ng masamang enerhiya ang buong katawan niya. Unti-unti siyang lumapit kay King Adrian habang puno ng hangaring pumatay ang kanyang mga mata. Ang nakapagtataka ay kahit nasa mundo ng mga buhay si King Adrian, naramdaman pa rin ito ang presensya ni Dennis sa daigdig ng mga espiritu. Pagkatapos ay biglang nahulog sa harap ni King Adrian ang isang kampanang nagmula sa daigdig ng mga espiritu. Paulit-ulit na tinawag ni Grace ang pangalan ni Dennis upang gisingin ang kanyang kamalayan. Ngunit tuluyan na siyang nilamon ng masamang enerhiya at biglang sumugod upang sakalin si Grace. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Grace ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas mula sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap si Dennis. Ang malakas na enerhiya ng buhay mula sa katawan ni Grace ang humila kay Dennis pabalik mula sa bingit ng pagiging isang masamang espiritu. Matapos manggulo si Dennis sa pagdiriwang ng ika-70 kaarawan ni Queen Eleanor, biglang nawalan ng malay si Prince Lucas sa harap ng lahat. Ngunit bahagi pala iyon ng plano ni King Adrian. Sa pamamagitan ng pagsasabing mahina ang katawan ni Prince Lucas at hindi ito karapat-dapat magdala ng kapangyarihan ng maharlikang angkan, maaari niyang legal at hayagang alisin ang karapatan nito bilang tagapagmana. Pagbalik ni Dennis sa mundo ng mga buhay, agad siyang tumakbo patungo sa lawa at sa pilitang hinila pabalik si Grace na naiwan pa ring nakakulong sa daigdig ng mga espiritu. Habang walang malay, nanaginip si Grace ng isang kakaibang panaginip. Sinabi ng kanyang ina na walang iba kundi ang sarili niyang ama ang tunay na masamang espiritu. Ang kanyang ama ay ang kasalukuyang si King Adrian. Nang magising, sinabi ni Grace kay Dennis na inatake siya ng mapaghiganting espiritu habang palabas siya sa daigdig ng mga espiritu. Kinayod na nilalang ang kanyang likod at sinipsip ang bahagi ng enerhiya ng buhay mula sa kanyang katawan. Mabuti na lamang at nailigtas siya agad ni Dennis. Kung hindi, maaaring napakalagim nang nangyari sa kanya. Agad na sinuri ni Dennis ang kanyang sugat at nakita ang isang malalim at nakakatakot na marka ng kalmot sa likod ni Grace. Doon niya naunawaan na maaaring hindi na umabot ng buhay si Prince Lucas hanggang sa susunod na umaga. Matapos makasipsip ng enerhiya mula kay Grace, muling naibalik ng mapaghiganting espiritu ang kapangyarihan nito. Kailangan na itong mapuksa kaagad. Dahil dito, nagpasya si Dennis na muling pumasok sa daigdig ng mga espiritu. Bago bumaba sa balon, inihagis niya sa lumang kampana ang isang huwad na manikang siya mismo ang gumawa upang akitin ang mapaghiganting espiritu. Pagkatapos ay inutusan niya si Grace na manatili sa mundo ng mga buhay at pakawalan ang mapagpasyang palaso. Sa dulo ng palaso ay nakatali ang damit ng sanggol na tinahi noon ni Lady Sophia. Nilagyan din iyon ng dugo ni Dennis. Iyon lamang ang paraan upang pahinain ang galit at masamang enerhiyang naipon sa mapaghiganting espiritu sa loob ng 30 taon. Ang matinding pagkakagapos ng espiritu sa mundong ito ay hindi lamang nagmula sa kawalang katarungang dinanas nito, kundi pati na rin sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Kapag lubusan lamang nawala ang lahat ng galit at hinanakit na iyon, saka tunay na makakatawid ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Sa huli, sabay na nahulog sina Dennis at ang mapaghiganting espiritu sa tubig. Nang makabalik si Dennis sa mundo ng mga buhay, tuluyan nang napuksa ang mapaghiganting espiritu. Nagising din si Prince Lucas na parabang walang anumang nangyari. Nang malaman ni Queen Eleanor na gumaling na si Prince Lucas, agad niyang naunawaan na natuklasan na ni Dennis ang lihim tungkol kay Lady Sophia noong nakaraan. Upang tuluyang maibaon ang katotohanan, determinado siyang patahimikin si Dennis magpakailanman. Pagkatapos nito, humarap si Grace kay King Adrian upang hilinging iligtas ang buhay ni Dennis. Hindi lamang agad pumayag si King Adrian, ibinalik din niya kay Grace ang maliit na kampanang matagal nang nawawala. Ang kampanang iyon pala ay regalong ibinigay ni King Adrian kay Grace noong bata pa siya. Sinabi niya noon na isa yung agimat na makapagtataboy ng masasamang espiritu at makapagbibigay ng proteksyon. Pinahintulutan din ni King Adrian si Dennis na umalis sa palasyo anumang oras. Gayunpaman, patuloy na nararamdaman ni Dennis na may mali sa buong pangyayari. Kung ang masamang espiritong nagmula kay Lady Sophia ay nanatili sa mundo sa loob ng 30 taon at naging dahilan ng pagkamatay ng 7 taong may dugong maharlika, 4 na prinsipe ng dating hari at 3 prinsipe ni King Adrian, imposibleng hanggang doon lamang ang tunay nitong kapangyarihan. Unti-unting nabuo ang isang hinala sa isipan ni Dennis.
Tunay nga bang si Lady Sofia ang pumatay sa lahat ng 7 prinsipe? Upang mapatunayan ang kanilang hinala, sinadya ni Grace na magdala kay Queen Eleanor ng matatamis na pagkain ginawa gamit ang kaparehong resip noong nakaraan. Nais niyang malaman kung maglalakas loob itong kainin ang mga yon. Gaya ng kanyang inaasahan, agad na nagbago ang ekspresyon ni Queen Eleanor. Galit niyang itinapon ang bandeha ng pagkain at sumigaw na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng ina ni Grace at ni Lady Sofia. Ngunit inaasahan na ni Grace ang lahat ng kanyang reaksyon. Kalmado niyang inilabas ang damit ng sanggol na tinahi noon ni Lady Sofia at iginiit na nagsinungaling si Marie tungkol sa nangyari. Sa ilalim ng pagkontrol ng napakalaking sawa, napilitan si Queen Eleanor na aminin ang buong katotohanang itinago sa loob ng 30 taon. Gayunpaman, hindi pa rin niya sineseryoso si Grace. Para sa kanya, walang sinuman sa palasyo ang maniniwala sa mga sasabihin nito. Ngunit hindi niya alam na tahimik na nakatayo sa labas ng pintuan ang tunay na ina ni King Adrian at malinaw na narinig ang bawat salitang kanyang inamin. Kinabukasan, naghanda na si Dennis na umalis sa palasyo. Ngunit hindi pa siya nakalalayo nang makita niyang mahigpit na pinupulupot ng isang napakalaking sawa ang maitim na nilalang. Nang maalala niyang maraming beses na siyang tinulungan nito, hindi niya kayang pabayaan lamang ang nilalang. Bumalik siya upang iligtas ito at kusa pang nagbigay ng bahagi ng kanyang enerhiya ng buhay upang matulungan itong mabawi ang lakas. Sa sandaling iyon, humarap si Grace kay King Adrian bago ito umalis upang mangaso. Bigla niyang tinanong kung paano talaga namatay ang panganay na anak ng dating hari, na siya ring Crown Prince William noon. Nang marinig ang tanong, biglang nanginig ang buong katawan ni King Adrian. Naging nanginginig din ang kanyang tinig habang sinasabing namatay si Crown Prince William dahil sa sumpa ng masamang espiritu. Nang tumalikod si King Adrian upang umalis, biglang umalingaw sa buong palasyo ang hindi mabilang na nakakatakot na sigaw ng masasamang espiritu. Biglang dumugo ang ilong ni Grace. Naramdaman niyang may malaking kapahamakan na paparating, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin si Dennis. Sa oras ding iyon, sa wakas ay napagtanto ni Dennis ang isang mahalagang bagay na matagal na niyang hindi napansin. Hindi si Lady Sofia ang espiritong sumusumpa kay Prince Lucas. Ibang espiritu rin ang sumalakay at sumugat kay Grace. Pagkasabi nito, agad siyang lumingon sa direksyon ng palasyo. Nakita niyang muli na namang nababalot ng napakaraming maitim na baging ang buong lugar. Sa gitna ng napakalakas na enerhiya ng paghihiganti, dahan-dahang lumitaw ang isang lalaking espiritu. Paulit-ulit nitong sinasabing nais nitong maghiganti. Lumalabas na mula pa sa simula, hindi kailanman si Lady Sofia ang mapaghiganting espiritong nagpapakita sa lahat. Ang tunay na espiritu ay ang misteryosong lalaking nasa kanilang harapan. Agad na hinila ni Dennis si Grace upang tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, naalala ni Grace na nasa panganib si Prince Lucas. Pagkasabi niya nito, muling nawala ng malay si Prince Lucas habang nasa mga bisig ni King Adrian. Doon tuluyang nataranta maging si King Adrian. Dahil nagkamali sila sa tunay na pagkakakilanlan ng espiritong kumakapit sa bata, tuluyan nang namatay si Prince Lucas. Upang makaiwas sa pag-uusig ni King Adrian, napilitan si Dennis na pansamantalang magtago sa ilalim ng isang rebulto ni Buddha. Labis na nagalit si King Adrian at naging determinado itong ipapatay si Dennis. Kahit paulit-ulit na nakiusap si Grace, hindi pa rin nagbago ang kanyang desisyon. Nang makitang ayaw magbigay ng kanyang ama, napilitan si Grace na gamitin bilang banta ang pinakamalaking lihim ng maharlikang pamilya. Noong nakaraan, hindi lamang personal na pinatay ni King Adrian ang anak ng dating hari, naging dahilan din siya ng malagim na pagkamatay ng sarili niyang 3 anak. Ngayon, wala nang makitang paraan upang malutas ang sitwasyon. May isang nakabilanggo, may isang hindi makapagpakita, at malapit ng ganap na sumabog ang galit ng namatay na Crown Prince William. Malinaw na naramdaman ni Dennis ang napakalakas na enerhiya ng paghihiganting patuloy na kumakalat. Hindi magtatagal, parehong magiging puntirya ni Crown Prince William sina King Adrian at Grace. Upang makahanap ng paraan para mapuksa si Crown Prince William, napilitan si Dennis na puntahan ang lola ni Grace at tanungin ito tungkol sa mga nangyari noon. Umaasa rin siyang makakahanap ng isang personal na gamit na dating pag-ari ni Crown Prince William. Sa oras ding iyon, habang namumuno sa pagpupulong ng korte si King Adrian, bigla itong nanginig ng husto. Pakiramdam niya ay may hindi mabilang na mga kamay ng mga espiritong unti-unting umaabot mula sa daigdig ng mga patay upang hilahin siya. Bagamat nagawa niyang makatakas, hindi niya maitago ang matinding takot. Alam niyang naging masamang espiritu ang kanyang panganay na anak at pinatay nito ang sarili nitong nakababatang kapatid. Hindi na yon kayang tiisin ni King Adrian. Hindi lamang niya nais patayin si Dennis, determinado rin siyang puksain ang sarili niyang panganay na anak na siyang tunay na espiritong kumakapit sa maharlikang pamilya. Habang patungo sa libingan ni Crown Prince William, nakita ni King Adrian ang isang grupo ng mga taga-nayon na dinapuan ng nakahahawang sakit. Nang makita niya ang isang batang babaeng puno ng mga sugat ang mukha, bigla niyang naalala si Prince Lucas. Sa huli, tinalikuran niya ang pagpunta sa libingan at nagpa siyang unahin ang paghahanap ng paraan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sa kabilang panig, ibinigay ng lola ni Grace kay Dennis ang liham na iniwan ni Crown Prince William noong nabubuhay pa ito. Nang makuha ang personal na gamit, agad na inutusan ni Dennis ang matanda na sundin ng maayos ang kanyang plano. Gaya ng inaasahan, naramdaman agad ni Crown Prince William sa daigdig ng mga espiritu ang enerhiyang nagmumula sa kanyang gamit. Bigla itong naging marahas at wala sa kontrol. Ngunit bago pa maisagawa ni Dennis ang susunod na hakbang, natuklasan na ni King Adrian ang kanyang kinaroroonan. Tulad ng hinulaang mangyayari ni Dennis, habang sumusulat ng kautusan si King Adrian, bigla itong sumuka ng dugo at nawalan ng malay. Sinamantala ni Grace ang kaguluhan sa palasyo upang iligtas si Dennis. Tinanong niya kung mayroon pa bang paraan upang mapuksa ang masamang espiritu.
Sinabi ni Dennis na kailangan muna nilang mahanap ang bangkay ni Crown Prince William. Hindi nag-atubili si Grace at agad na inutusan ang mga bantay na dalhin sa palasyo ang mga labi ni Crown Prince William. Sinabi niyang siya mismo ang mananagot sa anumang magiging resulta. Upang mapalayas ang masamang espiritu, kailangan nilang gamitin ang mismong katawan ni Crown Prince William. Gayunpaman, hindi maaaring malaman ng kaluluwa nito ang buong proseso. Dahil dito, kailangan din nilang gumamit ng bangkay ng hayop bilang pain upang malinlang ito. Kapag hindi nila napalayas ang masamang espiritu bago sumikat ang araw, tiyak na mamamatay si King Adrian. Pagkatapos nito, kahit puno ng mga sugat ang katawan, muling pumasok si Dennis sa daigdig ng mga espiritu upang makipaglaban hanggang kamatayan kay Crown Prince William. Samantala, sa mundo ng mga buhay, mahigpit na itinali ni Grace ang bangkay ni Crown Prince William gamit ang lubid na binabad sa sariwang dugo. Paulit-ulit siyang binalaan ni Dennis na itali at ikandado ng mabuti ang pintuan ng silid gamit ang lubid. Ano man ang mangyari sa labas, hindi niya iyon dapat buksan. Nang malapit ng tuluyang mapatay ni Dennis si Crown Prince William, biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw at pinigilan ang kanyang pag-atake. Iyon ang espiritong Panginoon na matagal nang sinasamba ni Shaman Elias. Ginagamit ni Shaman Elias ang isang ritual upang makipag-ugnayan dito at sabay na salakayin si Dennis sa mundo ng mga buhay at sa daigdig ng mga espiritu. Tila hindi nakakaramdam ng sakit ang halimaw na nakasuot ng puti. Ano man ang gawin ni Dennis, hindi niya ito tunay na masugatan. Mas lalong ikinagulat ni Dennis na ginamit ni Shaman Elias ang isa sa kanyang mga personal na gamit upang gumawa ng isang manikang magsisilbing kapalit niya. Sa pamamagitan ng masamang salamangka, ibinabalik nito sa katawan ni Dennis ang lahat ng sugat na natatanggap ng halimaw. Sa huli, hindi sinunod ni Grace ang bili ni Dennis at binuksan niya ang pintuan ng silid. Sa isang iglap, agad na bumalik ang kaluluwa ni Crown Prince William at pumasok sa sarili nitong bangkay. Samantala, higit na nalagay sa panganib si Dennis. Patuloy na ginagamit ni Shaman Elias ang manika upang isalin sa kanyang katawan ang bawat pinsalang dulot ng sumpa. Nang malapit nang mamatay si Dennis, biglang lumaki ng husto ang maitim na nilalang. Lumabas ito at nilamon ang halimaw na nakasuot ng puti, dahilan upang sa pilitang masira ang lahat ng salamangka ni Shaman Elias. Bagamat natapos na ang labanan sa daigdig ng mga espiritu, nanatiling nasa panganib ang mundo ng mga buhay. Tinanong ni Grace si Crown Prince William kung bakit nito pinatay ang sariling ama at si Prince Lucas. Hindi ito sumagot. Tahimik lamang nitong ipinahiwatig na alisin niya ang puting telang nakatakip sa katawan nito. Nang dahan-dahang alisin ni Grace ang tela, sa wakas ay nalaman niya ang nakakatakot na katotohanan. Hindi nalunod si Crown Prince William. Pinatay ito ng sarili nitong ama. Higit pa sa kanyang inaakala ang kalupitan ni King Adrian. Nang magising si King Adrian, ang una niyang naisip ay hindi ang pagsisisi sa mga kasalanang ginawa niya. Sa halip, iniutos niyang patayin ang lahat ng taganayang dinapuan ng nakahahawang sakit upang mapigilan ang pagkalat nito. Samantala, bagamat maswerteng nakabalik si Dennis sa mundo ng mga buhay, hindi pa rin natatapos ang tunay na bangungot. Napakalaki ng naging kapalit ng kanyang kaligtasan. Dahil sa sumpa ni Shaman Elias, tuluyang nawala ang kapangyarihan ng kanyang mga matang nakakakita sa mundo ng mga buhay at mga espiritu. Mula noon, hindi na niya kayang makakita ng mga multo. Nang dali-dali siyang bumalik sa silid dasalan, wala na roon si Grace. Maging ang bangkay ni Crown Prince William ay naglaho rin ng walang anumang bakas. Hindi nagtagal, dumating din si King Adrian. Upang mailigtas ang sarili niyang buhay, napilitan siyang pansamantalang makipagkasundo kay Dennis. Maya-maya, natagpuan ni Dennis si Grace na walang malay sa labas. Pagtingin pa lamang niya sa palad nito, agad niyang napagtantong pumasok sa katawan ni Grace ang kaluluwa ni Crown Prince William. Ngunit kahit alam niyang nasa harap lamang niya si Crown Prince William, wala pa rin siyang magawa dahil nawalan na siya ng kakayahang makakita ng mga espiritu. Hiniling ni Grace na makausap si Crown Prince William sa huling pagkakataon upang personal na itanong kung paano nito natuklasan ang mga kasalanan ng sariling ama. Ngunit hindi pumayag si Dennis. Sa halip, isinama niya si Grace upang maghanda ng isang ritual na magpapaalis sa masamang espiritu. Dahil isinilang si Crown Prince William sa taon ng kuneho, kailangang baligtarin ang pagkakadikit ng simbolo para sa kuneho. Hanggat wala itong sariling katawan, hindi malayang makapapasok at makalalabas ang kaluluwa nito sa loob ng ritual. Kinagabihan, muling nagbago ang katawan ni Dennis. Ang kanyang mga matang bahagyapang nakakakita ng mga espiritu ay tuluyan ng nabulag. Ipinagpatuloy pala ni Shaman Elias ang paggamit ng masamang salamangka. Sinulog nito ang isinumpang bagay na konektado sa mga mata ni Dennis, kaya lubusang umepekto ang sumpa. Sa sandaling iyon, biglang nalason at namatay ang anak ni Prince Albert. Agad na hinanap ni Marie si Grace upang ibalita ang isang nakagugulat na pangyayari. Sa silid ng lalaki, natagpuan nila ang isang kahon ng matatamis na pagkain. Kaparehong-kapareho iyon ng kahong minsang ibinigay ni Grace kay Queen Eleanor. Nangangahulugan iyon na namatay siya matapos kainin ang mga pagkain nasa loob. Nang marinig iyon, biglang nawalan ng kontrol si Grace sa sariling katawan na parabang minamanipula siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Diretso siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang lola nang hindi nauunawaan ang nangyayari. Pagdating doon, sinabi niya rito na muling pumatay si King Adrian. Ngunit hindi inaasahan ni Grace na ang tunay na nasa likod ng lahat ay hindi kailanman si King Adrian, kundi ang kanyang lolang palaging nagpapakita ng kabaitan sa harap niya. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang maamong ekspresyon sa mukha ng matanda at napalitan iyon ng nakapanlalamig na katahimikan. Siya pala ang tunay na pumatay sa mga Crown Prince sa iba't ibang panahon. Noon, palihim niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na isa-isang lasunin ang mga Crown Prince. Pagkatapos ay inayos niya ang lahat upang magmukhang pinatay sila ng masasamang espiritu.
Hindi pa siya nakontento roon. Nag-utos din siyang magsulat ng mga salitang ginagamit ng mga espiritu sa mga pader ng palasyo upang ibintang ang lahat kay Queen Eleanor. Kapag sunod-sunod na namatay ang mga Crown Prince, automatikong magiging tagapagmana ng trono ang kanyang anak. Upang maprotektahan ang lihim na iyon, pinatay niya ang lahat ng nakaalam sa katotohanan. Walang sinumang maaaring humadlang sa pag-akyat ng kanyang anak sa trono ang pinahintulutan niyang mabuhay. Nang bumagsak si Grace, biglang nagbitak-bitak at nabasag ang mga kahoy na tabla sa paligid. Nang muli niyang imulat ang mga mata, tuluyan nang nasakop ng kaluluwa ni Crown Prince William ang kanyang katawan. Iisa na lamang ang natitirang paraan ni Dennis upang mailigtas si Grace. Iyon din ang paraang hinding-hindi niya gustong piliin. Gumamit siya ng isang huwad na katawang binihisan at inayos upang magmukhang siya. Ginawa niya iyon upang akitin ang halimaw na minsang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Nang mawala ng pag-iingat ang halimaw, agad na itinaas ni Dennis ang kanyang espada at pinugutan ito ng ulo. Pagkatapos ay personal niyang kinuha ang mga mata ng halimaw at sa pilitang inilagay ang mga iyon sa sarili niyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang mga mata, biglang naging kakaiba ang buong mundong nakikita niya. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting naging maayos ang kanyang paningin at tuluyang bumalik ang kapangyarihan ng kanyang mga matang nakakakita sa mundo ng mga buhay at mga espiritu. Muli na niyang nakita ang mga multo. Sa sandaling iyon, nagpakita sa harap ni Dennis ang ina ni Grace. Lumuhod ito at nakiusap na iligtas niya ang kanyang anak. Samantala, kontrolado pa rin ni Crown Prince William si Grace at unti-unti nitong dinadala ang kanyang katawan patungo sa silid ni King Adrian upang isagawa ang huling paghihiganti. Nang malapit na itong makarating, dumating si Dennis sa tamang oras at nagsimula ang huling labanan sa pagitan ng tao at espiritu. Habang nilalabanan ang kaluluwa ni Crown Prince William, walang tigil na tinawag ni Dennis ang pangalan ni Grace na nakabaon ng malalim sa sariling kamalayan. Upang gisingin siya, binanggit niya ang kanyang namayapang ina. Ipinaliwanag niyang hindi pinakasalan ni King Adrian ang ina ni Grace dahil sa pag-ibig, kundi upang iligtas ang buhay nito. Pinayuhan niya si Grace na huwag kamuhian ang kanyang ina at huwag hayaang takpan ng galit sa kanyang ama ang kanyang katinuan. Hindi rin niya dapat hayaang gamitin siya ni Crown Prince William bilang kasangkapan sa paghihiganti. Sa huli, umepekto ang mga salita ni Dennis. Nang muling mabawi ni Grace ang kontrol sa sariling katawan, nawalan ng masisilungan ang kaluluwa ni Crown Prince William at napilitan itong lumabas. Pagkatapos nito, hiniling lamang ni Grace na makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit masakit na sinabi ni Dennis na matagal nang nilamon ng masamang nilalang ang kaluluwa ng kanyang ina. Tuluyan na itong naglaho at wala ng pagkakataong muling maisilang. Pagkatapos ay humingi si Dennis ng pahintulot kay King Adrian na makaalis sa palasyo upang siya mismo ang maghatid sa kaluluwa ni Crown Prince William sa daigdig ng mga patay. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sinasabi nang agad siyang pinutol ni King Adrian. Wala itong balak na hayaang muling maisilang si Crown Prince William. Nais nitong tuluyang durugin ang kaluluwa ng sariling anak upang maglaho iyon magpakailanman sa mundo. Samantala, upang ilantad ang lihim na matagal nang itinago, biglang ipinatawag ni Queen Eleanor ang lahat ng opisyal at si King Adrian sa kanyang silid. Sa harap ng lahat, tinanong niya kung bakit sunod-sunod na namatay ang lahat ng prinsipe noon, samantalang si King Adrian lamang ang nakaligtas. Para sa kanya, sapat na iyon upang patunayan kung sino ang tunay na salarin. Hindi lamang iyon ang kanyang ibinunyad. Sinabi rin niyang 30 taon na ang nakalipas, hindi mga espiritu ang pumatay sa mga prinsipe. May isang taong palihim na lumason sa kanila. Upang patunayan ang kanyang sinabi, ipinadala niya ang bangkay ng anak ni Prince Albert at inilabas ang mga pagkain kinain nito bago mangyari ang insidente. Sa harap ng lahat, walang pag-aalinlangang kinain ni King Adrian ang mga pagkain iyon. Patuloy pa siyang kumain ng ilang piraso. Pagkatapos ay isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang bangkay ng lalaking itinuturing ng patay ay biglang nagpakita ng reaksyon. Nang mailabas ito sa palasyo, himala itong muling nagising. Kinagabihan, biglang bumagsak si King Adrian. Nang suriin siya ng mga bantay, natuklasan nilang mayroon siyang mga sintomas na katulad ng nakahahawang sakit noon. Ngunit sa halip na agad na ipatawag ang maharlikang manggagamot, iniutos niyang dalhin si Dennis sa palasyo. Pagpasok pa lamang ni Dennis sa silid, kusa nang nagbukas ang kanyang mga matang nakakakita sa mga espiritu. Nanahimik siya sa matinding pagkabigla sa nakita niya. Ang mga taganayang dinapuan noon ng sakit at ipinapatay ni King Adrian ay naging hindi mabilang na mapaghiganting kaluluwa. Nagsisiksikan silang lahat sa paligid ni King Adrian. Kinabukasan ay gaganapin ang isang malaking ritual para sa mga kaluluwang walang matutuluyan upang matulungan silang makatawid sa kabilang buhay. Inutusan ni King Adrian si Dennis na huwag munang paalisin ang mga mapaghiganting kaluluwa. Kailangang hintayin nilang magsimula ang ritual bago lutasin ang lahat. Upang hindi tuluyang mawalan ng kontrol ang sitwasyon, kailangan ni Dennis na mabilis na malaman ang tunay na layunin ni Crown Prince William sa pagkontrol sa mga patay na kaluluwa. Habang ginagawa niya yon, kailangang pigilan muna ni Grace si Crown Prince William. Ayon sa bilin ni Dennis, naghanda si Grace ng mga anting-anting, pinahiran ang mga iyon ng dugo ng manok at idimikit sa lahat ng bahagi ng silid ni King Adrian. Sa pamamagitan nito, hindi madaling makalalapit si Crown Prince William. Ano man ang mangyari, kailangan nilang mapanatiling buhay si King Adrian hanggang sa magsimula ang ritual para sa mga kaluluwang walang matutuluyan. Sa wakas, ibinunyag ni King Adrian ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Crown Prince William. Katulad ni Grace, may kakayahan din si Crown Prince William na marinig ang mga tinig ng mga espiritu. Mula sa mga mapaghiganting kaluluwang iyon, nalaman niya ang lahat ng lihim tungkol sa madugong landas na tinahak ng kanyang ama upang makuha ang trono.
Nang malaman ni King Adrian na natuklasan na ni Crown Prince William ang katotohanan, palihim niyang nilagyan ng lason ang alak ng sariling anak. Pagkatapos ay pinilit niya itong ibunyag ang lahat ng nalalaman nito. Ngunit ang huling pagbubunyag ang tunay na nakagugulat. Bagamat totoong pinatay ni King Adrian ang ilan sa kanyang mga kapatid upang maagaw ang trono, hindi siya ang pumatay sa panganay at ikalawang prinsipe. May isa pang salaring nagtatago sa kadiliman sa likod ng kanilang pagkamatay. Ang mas nakakagulat, hindi si King Adrian ang pumatay sa unang dalawang prinsipe. Si Crown Prince William mismo ang tunay na salarin. Iyon din ang dahilan kung bakit determinado si King Adrian na huwag patawarin ang sariling anak, anuman ang maging kapalit. Matapos ibunyag ang lihim na matagal niyang itinago, tila tuluyan nang naubos ang huling lakas ni King Adrian. Samantala, sa kabilang panig, pinangunahan ni Crown Prince William ang 10,000 mapaghiganting espiritu habang unti-unting lumalapit sa palasyo. Sa harap ni Dennis, sabay-sabay na itinaas ng hindi mabilang na mga espiritu si Crown Prince William na para bang isa itong Diyos. Tinanggap nila ito bilang bagong hari ng daigdig ng mga espiritu habang patuloy nitong sinisipsip ang kanilang kapangyarihan. Ganap na nagbago ang lakas ni Crown Prince William. Napakatindi ng kanyang kapangyarihan bilang espiritu kaya kaya na nitong lampasan ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at daigdig ng mga espiritu at direktang maapektuhan ang mundo ng mga tao. Bago magsimula ang huling labanan, bumalik si Dennis sa mundo ng mga buhay. Para kay Grace, wala namang kaugnayan si Dennis sa lahat ng nangyayari. Gayunpaman, paulit-ulit pa rin itong isinasapanganib ang sariling buhay upang protektahan ang lahat. Dahil ayaw niyang muling malagay sa panganib si Dennis, palihim siyang kumilos at pinatulog ito sa isang suntok. Sa gabi ng ritual, humagupit ang malalakas na hangin sa buong palasyo. Bagamat nanatiling payapa ang mundo ng mga buhay, tuluyan nang nagkagulo ang daigdig ng mga espiritu. Suot ang isang korona, unti-unting lumapit si Crown Prince William kay King Adrian upang opisyal na umupo sa trono. Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang isang palaso patungo sa kanya. Sinamantala ni Grace ang pagkakataon at gamit ang kanyang espada ay pinugutan niya ng ulo si Crown Prince William. Ngunit nang ilalagay na niya ang ulo nito sa kahoy na sisidlan upang ikulong, biglang nawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Sa mundo ng mga buhay, hinihila pala ni Shaman Elias ang lubid na nakatali kay Grace upang sapilitang kontrolin ang kanyang katawan. Dahil dito, agad na muling tumubo ang ulo ni Crown Prince William. Bumawi ito at itinusok ang kanyang sandata sa balikat ni Grace bago marahas na sinipsip ang enerhiya ng buhay mula sa katawan nito. Sa oras ding iyon, nagising si Dennis sa mundo ng mga buhay upang iligtas si Grace. Walang pag-aalinlangan niyang hiniwa ang sarili niyang leeg. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya pumasok sa daigdig ng mga espiritu tulad ng dati. Sa halip, nagtungo siya sa isang mas misteryosong lugar. Iyon ang tirahan ng makapangyarihang masamang nilalang na si Taiseo. Kusang nag-alok ng kasunduan si Dennis. Kapalit ng kapangyarihang kailangan niya upang mailigtas si Grace, handa niyang tanggapin ang anumang magiging kabayaran. Pagkatapos niyang magsalita, dahan-dahang umangat mula sa tubig ang isang sinaunang espadang nabuo mula sa hindi mabilang na mga buto. Kasunod nito, itinaas ng kapangyarihan ng mga espiritu si Crown Prince William sa gitna ng hangin. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, sabay-sabay na lumipad ang napakalalaking bato at marahas na sumugod patungo kay Dennis. Agad na bumaligtad ang takbo ng labanan at tuluyang napunta sa alanganin si Dennis. Inakala ni Crown Prince William na tiyak na ang kanyang tabumpay. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Dennis at tinawag si King Adrian. Sa wakas, binitiwan ni King Adrian ang lahat ng bagay na matagal niyang kinakapitan. Lumuhod siya at taimtim na humingi ng tawad sa mga kaluluwang namatay dahil sa kanyang mga kamay. Sa bawat paghingi niya ng tawad, unti-unting napalaya ang lahat ng mapaghiganting espiritu mula sa kanilang galit at hinanakit. Nang mawala ang kapangyarihang nakukuha ni Crown Prince William mula sa mga espiritu, mabilis na bumagsak ang kanyang lakas. Agad na sinamantala ni Dennis ang pagkakataon at gamit ang kanyang espada ay itinuhog niya si Crown Prince William sa lupa. Sa wakas, tuluyan nang nawasak at naglaho ang kaluluwa ni Crown Prince William. Ngunit hindi pa rin natapos ang panganib. Matapos mapuksa si Crown Prince William, si Dennis naman ang nagsimulang magbago at unti-unting naging isang bagong masamang espiritu. Habang mayroon pa siyang natitirang kaunting kamalayan, lumuhod siya sa harap ni Grace at ibinigay dito ang lahat ng natitira niyang enerhiya ng buhay. Nang makabalik si Grace sa mundo ng mga buhay, ang una niyang ginawa ay tumakbo patungo kay Dennis. Makalipas ang ilang panahon, palihim na inilabas sa palasyo ang ina ni King Adrian. Samantala, tuluyang nabaliw si Queen Eleanor. Pinatay naman ni Prince Albert si Shaman Elias, na siyang nasa likod ng lahat ng sabuatan. Maging si Prince Albert ay sumailalim din sa isang lihim na investigasyon dahil sa maraming krimeng kanyang ginawa. Ngunit hindi kailanman sumuko si Grace sa pag-asang mailigtas si Dennis. Hanggang isang araw, bahagyang gumalaw ang takip ng basket na pinaglalagyan ng mga tinapay. Doon biglang naalala ni Grace ang maitim na nilalang. Nauna nang sinabi ni Dennis na sinisipsip nito ang enerhiya ng buhay ng tao. Kapag nananatili pa rin ang maitim na nilalang sa tabi ni Dennis, nangangahulugan lamang iyon na buhay pa siya. Nang maisip iyon, agad na tumakbo si Grace patungo sa tabing ilog at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ni Dennis. Sa huli, biglang nagkaroon ng maliliit na alon ang tahimik na tubig. Kasabay ng malinaw na pag-alingaw ng kampana, tunay na nagising si Dennis mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Matapos ang lahat, nagpasya si Dennis na umalis sa palasyo. Ngunit bago siya makaalis, nakita niya ang mga kaluluwa ng mga dating hari at ng mga prinsipe na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong umupo sa trono. Sa huli, hindi pinili ni Grace na manatili sa palasyo.
Nagpasya siyang samahan si Dennis upang magsimula ng isang bagong paglalakbay. Ngunit sa mismong sandaling umalis silang dalawa, biglang lumitaw sa likuran ni Dennis ang isang misteryosong kadena na tahimik na kinakaladkad sa lupa. Makalipas lamang ang isang segundo, muling nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa buong palasyo. Tila sinadya ng direktor na mag-iwan ng isang malaking palaisipan upang magbigay daan sa ikalawang season. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.